Ngayon, para pagtibayin natin itong kasagutan kung sino ang kataas-taasang pinuno, may pangyayari po sa banal na aklat na nakapangyayari noong unang panahon na ito ang magpapatibay sa kasagutan kung sino ang kataas-taasang pinuno. Ayon po kay Propeta Daniel, dito po sa Kapitulo 5, talatang 21, ganito ang ating pong matutungayan. At siya'y pinalayas sa mga anak ng mga tao, at ang kanyang puso ay naging gaya ng sa mga hayop, at ang kanyang tahanan ay napasama sa mailap na mga asno. Siya'y pinakain ng damo na gaya ng mga baka, at ang kanyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit, hanggang sa kanyang naalaman na ang kataas-taasang Diyos ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao at iniluluklok niya roon ang sinumang kanyang ibigin. Maliwanag na po ang kasagutan. Pero itong bagay na ito ay nangyari kay Haring Nabucodonosor, hari ng Babylonia. Sa angking kakayahan ni Haring Babylonia, lahat ng tao sa kanyang teritoryo, kinasasakupang hari, tunay na ang mga pinamumunuan niya, lubos na sumusunod sa kanyang ipinapuno. Datapwat naging, ika nga po, naging mataas, na wala ng pakundangang lihis yung kanyang ginagawa sa mga tao. Kaya ang naging bunga ng paghatol ng Panginoon ay pinalayas siya sa mga anak ng tao. At napabilang siya, nakasama ang mahihila na hayop, hanggang sa siya'y kumain ng damo na gaya ng mga hayop na kumakain ng damo. At tunay na nabasa ng hamog ng langit ang kanyang katawan, ni walang susulunan. Hanggat, kapatid, maalaman niya ang kataas-taasang Diyos ang nagpupuno sa kaharian ng mga tao, at iniluluklok niya ang sinumang kanyang ibigin. Kaya't maliwanag po sa pangyayari ito na sino ang kataas-taasang pinuno ay ang amang Diyos, kapatid. Ayon kay Propeta Daniel. At hanggang kailan mamumuno itong kataas-taasan na ang Diyos na, mga minamahal. Ayon po sa Kronikas, unang Kronikas, Kapitulo 16, talatang 36. Mula sa walang pasimula hanggang magpakailanman. Kaya't ibig sabihin, kapatid, magpakailanman ang pagpupuno nitong kataas-taasang amang Diyos, kapatid, sa kaharian ng tao. Wala pa ang lahat ng bagay, namumuno na siya hanggang sa dumating ang taksang araw na ang lahat ng mga banal ay mangagpisan na po, mangagpisan sa kanyang tahanan magpakailan-kailanman. At doon pa rin siya'y pupuri, kataas-taasang namumuno sa bawat bidat sa mga tao kanyang pinamumunuan. Dahilan, kapatid, ayon kay Haring David, ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay na nangarito, siya ang gumawa. Kaya kita nyo, kapatid, kung gaano ang pagpupuno na ito. Itong mga nakikita nating mga bagay na sa ating kapanuhunan at mga bagay na hindi nakikita ng ating mata, gawa lahat nitong kataas-taasang namumuno sa mga tao. Kaya, kapatid, ang bagay nito'y tunay na naman na nakilala nating lubos ang Ama. Na dito, marami ang nakakakilala. Datapwat yung bagay na ito. Tunay na hindi nila nalulubos na nakilala itong kataas-taasang Ama. Bakit kasi, kapatid? Ito po ang katanungan. Kung ang Diyos kinikilalang makapangyarihan sa lahat, nakikilala kaya ng mga ibang tao at sino-sino sila? Marami, kapatid, ang nakakalam itong kataas-taasang pinuno o makapangyarihan sa lahat. Datapot marami rin
ang hindi nakikilala. At ano ang angking katangian nitong mga hindi tunay na nakikilala sa Diyos? At sino-sino sila? Sisinuhin ng banal na aklat ang kasagutan, mga minamahal na kapatid. Ayon po kay Haring Solomon sa kanyang kawikaan. Dito po, Kawikaan, Kapitulo 21, talatang 10, ganito ang ating matutunghayan. Ang kaluluwa ng masama ay nagnanasa ng kasamaan. Ang kanyang kapwa ay hindi makakasumpong ng linga sa kanyang mga mata. Kita nyo, kapatid, may mga ibang tao na ang kanyang ninanasa dahil siya mismo ay masama. Anong nanasahin nito? Mabuti. Dahilan itong nagtataas na namumulong ito, ayaw niya ng kasamaan. Kaya nga tunay na nagbibigay siya ng mga salita at payo sa mga tao na huwag gumawa ng masama. Kaya pero marami po, kapatid, ang gumagawa ng masama, lalong-lalo na po yung mga masasama dahil ang ninanasa po nito ay bawang kasamaan, walang kabanalan, walang kabutihan o kagandang asal man na makita. Dahilan kahit kapwa niya, dahilan ang amang Diyos inutos magmula pa sa pagsimula, nandoon sa 10 utos hanggang sa ating kapanahunan. Nagbago man po ang kautusan, datapwat yung salitang mahalin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Tunay na itong mga ito dahil ang kapwa nila hindi man lang makasumpong sa kanila ng linga ay sa kanilang mga mata. Kaya kita mo, kapatid, may mga tao marami na wala nang nakitang kabutihan ni kabanalan sa kanila. Kaya na lang po ang mga pangyayaring nakapangyayari sa ngayon. Wala kang balita, mapasa, TV na yung pinapanood, ganun din yung binabasa mo sa nga po, dyaryo. Ayun o, pawang patayan, hindi na pinapahalagan ang buhay. Mga minamahal, kaya na lang yung litis, isang transgender, kapatid, na pinatay nitong sundalong dayo pa dito sa ating bansa. Nagkalat ang mga patay. Hindi alam kung sino-sino ang mga pumapatay. Na hanggang sa mga autoridad o mga pulis, kapatid, ay tunay pang nababahiran ang kanilang tungkulin. Nawari bagay, sila'y nagpapabaya. Datapwa, dahilan sa mga taong ito na wala nang nilanasa na kabanalan, kundi kasamaan ang kanilang mga ginagawa. At pag ito, kapatid, ay nagari, ano ang magiging bunga? Narito po, dito po sa 16. Ang tao na gumagala sa labas ng daan ng kaunawaan, magpapahinga sa kapisanan ng mga patay. Walang pupuntahan, kapatid, ang mga tao ito. Na ang tanging layunin ng Ama sa pagkasuko ng kanyang anak, kaligtasan, magkakaroon ng buhay. Ang mga taong ito na kahit masama, hindi tinignan ng Amang Diyos ang kasamaan ng tao. Bagkus, nilayo niya na maligtas ang lahat. Datapwat, sige pa rin ang ginagawa natin. Hindi man lang pahalagahan ang salita o pag-anyaya at pagtawag ng Panginoon. Kundi, nanatili na sila sa pusikit na dilim upang sa magkagay naghihintay din na walang kapangihinahan kundi kapanginahan sa mga patay, kapisanan ng mga patay. Kaya dito, kapatid, ano ang angking anyo ng mga ito? Dahil wala nang ninasa sa mabuti kabanalan kundi kasama. Ano ang anyo at hinahanap ng mga tao ito? Dito po, pa rin sa Kawikaan ni Haring Solomon, Kapitulo 17, talatang 11, ganito po ang matutunghayan natin. Ang hinahanap lamang ng masamang tao ay paghihimagsik. Kita mo, kapatid, hindi sinusunod ang Panginoon gaano man, dahil hindi nila nakikilala, hindi nila sinusunod. Kundi, anong makikita mong katangian nila? Pawang naghihimagsik, pawang sumusuwat, pawang itinatakwil ang salita ng Diyos. Datapot, bukang bibig ng tao, pag
kailangan nila ang Panginoong Diyos, puro pagtawa, puro hinaing, puro gaib, puro panalangin. Datapwat pagdating sa mga ganitong bagay, sa pagpalima, sa utos ng Panginoon, wala. Dahilan, sila'y nag-iimaksik, nagaya ng mga tao nung una, na sinasabi, na ibigay mo na lang sa amin ang iyong pangalan, pabayaan mo na kami. Kita mo kapatid, puro pakimagsik, pero pakinabang, nangunguna sila. Kaya dito, anong nagiging bunso na katangian ng mga ito na siyang nananatili at tatagumpay nag-aari? Ano ang nagiging bunso nila? At ano ang tunay na pagkikilanlan ng Panginoon sa mga taong ito, na taong masasama, na ang hinahanap ay bawang maghimasik. Ayon po kay Propeta Isaiah, mga minamahal na kapatid, dito po sa aklat niya, Kapitulo 5 na pinatulat ng Panginoon, talatang 20 hanggang 22. Saban nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama, at ang mabuti ay ang masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag, at ang liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis, at matamis ang mapait. Sa aba nila, mapantas sa kanilang sariling mata, at mapait sa kanilang sariling paningin. Sa aba nila na malakas uminom ng alak, at mga taong malalakas sa paghalo ng matapang na inumin. Pawang kaawaan ang naghihintay sila. Naawa ang Panginoon. Bakit kasi? Anong ginagawa ng mga tao ko? Yung mabuti, ginagawa nilang masama. Yung masama, ginagawa nilang mabuti. Yung dilim, ginagawa nila ng liwanag. Yung liwanag, ginagawa nila ng madilim. Yung matamis, ginagawa nila mapait. Yung mapait, ginagawa nila matamis. Ano ang nagbubutsod? Bakit ganito ang nasa kaisipan ng mga ito? Dahilan kapatid, nagiging pantas sa sarili nila mga mata. Nagaya na lang sa lahat ng pananampalataya. Anong sinasabi ng lahat ng pananampalataya? Na alam nila kung paano Biblia ang hawak. Nagaya ng mga aral nun. Ha? Kung ibang tao ang sino man na mangaral sa inyo ng iba sa aming ipinapangaral, sabi ng apostol, ay matakwil. Alam nila yan. Tatapwat kung saan sila napabilang, na alam nila na hindi makatotohanan kapatid yung kanilang inaniban at nangangaral pa sila. Makakakitan, ito na yung mga taong ikangako. Yung madilim, mapait, yung masama, ginagawa nilang mabuti, matamis, liwanag. Dahil ngayon, kakakakitaan nyo kapatid, anong pananampalataya magsasabing hindi makatotohanan at kaligtasan? Wala, di ba? Pero alam nila na walang kaligtasan sa kanila. Tatapat iba ang kanilang nilalayo. Kaya kapatid, nagiging pantas sa kanilang sarili mata na hindi man napakundanganan. Itong mataas o kataas ang namumunas makapangyarihan sa lahat na kaya niyang hatulan ang mga tao. Mga minamahal na kapatid, hindi maalis sa tao. Dahilan ng Panginoong pinagkalooban tayo ng utak upang sa magkagay maunawaan mo, makilala ang mabuti at sa masama. Ngunit ang mga ito, kahit masama, pinabubuti nila. Akala mo, matuwid ang sa kanilang sarili. Dahil sabi nga kapatid, gaya nga po ng sabi ni Propeta Isaiah, na ang mga ito ay mapait lang sa kanilang sariling paningin. Nagbabaitan, napagkukunwari. Mga minamahal, tunay na walang angking katangian ng kabanalan at ng kabutihan. Kaya, ang tanong kapatid, kahit pa may ganitong uri ng mga tao,